Alright guys, sa mapagpalang araw, ICC Junking of Jurisdiction Challenge over Duterte Flood and violated of PH sovereignty. Alright, panoorin po natin guys dito sa itanong natin kay Panelo. Alright? Ito po, Attorney Sal, init pa rin po yung mga issue na nangyayari sa ating bansa, lalo na itong mga nangyayaring korupsyon. Pero i-discuss po natin una sa lahat itong inyo pong column, itong Lunes sa Manila Times, itong pinamagatang ICC's junking of jurisdiction challenge over Duterte flood and violative of PH sovereignty. So, attorney, babasahin po muli natin to by paragraph po at para mas maintindihan po ng ating mga kababayan ang nilalaman po ng inyong column. Ito po unang mga paragraph. In throwing out the challenge to its jurisdiction over the former President Rodrigo Duterte, the International Criminal Court rejected the claim of the defense that the ICC has no authority to prosecute and hold Duterte in custody at The Hague. In questioning the ICC's jurisdiction, the defense team correctly argued that the ICC only commenced its preliminary investigation 2 years after the Philippines' effective withdrawal from the ICC, which is beyond the prescriptive period by which the ICC could retain jurisdiction over member states which have withdrawn their membership from the International Court. And the ICC dismissed the defense argument by citing Article 27, Paragraph 2 of the Rome Statute, to wit, "A state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from this statute while it was a party to the statute, including any financial obligations it may have accrued. Its withdrawal may not affect any cooperation with the court in connection with any investigations or proceedings in relation to which the withdrawing state has a duty to cooperate and were commenced prior to the date in which the withdrawal became effective, nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter which was already under consideration by the court prior to the date on which the withdrawal became effective." In other words, the ICC is saying that the preliminary examination it conducted on the Philippine situation prior to its withdrawal falls under a matter under consideration by the court. Hence, within the purview of Article 127 of the Rome Statute, this ruling is flawed. Ayan, attorney. Kaya sabi po natin, yung latest ruling ng International Criminal Court na sila daw ay merong jurisdiction. Kasi earlier, kini-question ng jurisdiction nila at ang sinasabi ng defense team, dating Pangulong Duterte, ay since sila ay nag-imbestiga lamang 2 taon matapos na naging epektibo ang kanilang pagkalas bilang miyembro sa International Criminal Court, ay kailangan mawawala na sila ng jurisdiction. Ang sabi naman ng International Criminal Court, sa ilalim ng Artikulo 127 Paragraph 2, Article 127 Paragraph 2 ng statute, kahit na pumalas ang miyembro ng International Criminal Court ng isang bansa, ay hindi pa rin matatakasan ang kanyang financial obligations sapagkat meron pong kontribusyon lahat ng mga miyembro na sumali sa International Criminal Court. Pangalawa, hindi rin ito makakatakas sa kooperasyon at yung kanilang jurisdiction ay mananatili kung yung paksain laban sa akusado ay kinonsidera na nila, pinag-usapan na nila. Yun ang kanilang pinaka-argumento. Sabi po natin, maling-mali ang ganong argumento sapagkat maliwanag naman na yung pong Article 127 ay ang sinasabi doon na kailangan yung investigasyon mo pumasok doon sa prescriptive period. Kailangan kasi bago pa mag-class ang isang membro, naumpisahan na nila ang formal na preliminary investigation. Kaya naman, kung umaklas man ito, kailangan bago lumampas ang 1 taon, makapagsimula na sila ng formal na investigasyon. Pero hindi po, ang ginawa nila, nung umalas ang Pilipinas bilang miyembro, nagsimula sila mag-imbestiga 2 taon. So, lampas-lampasan na. Pero ang kanilang argumento, hindi. Pinag-usapan na namin yung kaugnay dyan sa kaso ni Presidente Duterte.
Kasi yung doon po kasi sa 127, any matter under consideration when the member state was still a member, pwede. Ang problema ho, hindi naman totoo na pinag-usapan nila yung kaso ni Presidente Duterte. Nakalimutan nila yung kanilang sariling batas. Ang sariling batas po nila kasi sinasabi na bago ka magkaroon ng jurisdiction, bago ka makapag-usig doon sa mga kumakamit ng krimen laban sa sangkatawan or crimes against humanity ng mga bansang miyembro sa International Criminal Court, kinakailangan pumasok sila dun sa principle of complementarity. Sapagkat kung hindi, hindi yung sila magkakaroon ng jurisdiction. Siguro basahin mo yung tungkol dyan para mas lalong mapaliwanagan natin ang ating mga kababayan. The defense team correctly argued that the preliminary examination commenced by the ICC when the Philippines was still a member does not fall under the matter already under the consideration by the court prior to the date on which the withdrawal became effective, because the matter under consideration by the court referred to by Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute is the preliminary investigation on the charges against Duterte conducted by special prosecutor. This preliminary investigation was made only 2 years after the effective date of withdrawal of the country from the ICC. In conducting the preliminary examination, the ICC was only determining whether or not it could assume jurisdiction over the Philippines based on the principle of complementarity, which establishes the jurisdiction over a member state. For example, when it has no capacity to prosecute or fails or refuses to prosecute offenders committing crimes against humanity and other crimes under the jurisdiction of the ICC. Article 27, Paragraph 2 assumes that the ICC has already determined it has jurisdiction, hence, it could commence its preliminary investigation over the charges filed against Duterte. The preliminary examination conducted by the ICC cannot be a part of the preliminary investigation because it was not yet investigating the charges but merely determining whether it could acquire jurisdiction over the Philippines and Duterte. Ang sinasabi po ng defense na matagal na rin nating sinasabi sa programa ito, bago pa nagkaroon ng pag-aaresto, na kasi nga pinagpipilitan nila na may jurisdiction sila dahil ayon sa kanila, yung preliminary examination na ginawa nila sa panahon na miyembro pa ang Pilipinas, papasok doon sa Article 127 kasi nakalagay doon, any matter under consideration. Mali ang basa nila sa sarili nilang batas sapagkat pag sinabi mong any matter under consideration, yun ay tungkol doon sa demanda kay Presidente Duterte. Yung mga crimes against humanity niya, yung mga extrajudicial killing, yun dapat ang pinag-uusapan nila. Pero yung preliminary examination, hindi po yun ang pinag-uusapan nila noon. Ang preliminary examination ay nire-refer doon po sa principle of complementarity. Kasi gaya na sinabi ko kanina, bago po sila maka-assume ng jurisdiction, kailangan may dalawang kalakaran. May kondisyon Hindi ka basta makakapasok. Kahit na miyembro yan. Ang sabi po sa Rome Statute, papasok lang ang International Criminal Court kaugnay sa mga pag-uusig, sa mga nagkamit ng krimen laban sa katauhan, ay kung yung bansang miyembro, unang-una, ay hindi po or walang kakayahan na umusig ng mga offenders. Walang kakayahan. Mahina ang kanilang sistema legal. At kung malakas naman, ayaw nilang usigin. Ayaw nilang usigin o kaya bigo silang usigin. At most likely, hindi lang kung bakit tayo nila usigin kasi yung mismong may hawak ng gobyerno ay sila ang gumagawa ng krimen laban sa sangkatawan. Kaya hindi mo maasang usigin. Kaya papasok ang International Criminal Court. Dito, yung preliminary examination, yun ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan nila, pwede ba tayong pumasok dyan? Meron ba tayong jurisdiction? Yang bang Pilipinas ay may kakayahan? O kung may kakayahan naman, na mag-usig, ay ayaw gumalaw. Bigo
o talagang ayaw. O sige, kapag sila ang mga may kasalanan. Yun ang pinag-uusapan nila. Yun ang dinitermina nila. Katunayan, yung record will show na kinokontra yun ng Solicitor General at Department of Justice at the time. Department of Justice particular. Sinasabi nila na mataba ang sistema legal natin. Hindi na sinasabi natin bago pa nagkaroon ng mga sigalot dito. Nung tayo tagapagsalita pa ng Malacanang, yun diniscuss na ho natin ang katakot-takot yun kasi pinagpipilitan nila may jurisdiction. Kaya tama ho yung argumento ng defense team. Yung preliminary examination ay hindi bahagi ng preliminary investigation. Sapagkat yung preliminary investigation tumutukoy doon sa mga demanda mismo. Madaling sabi, yung Article 127, Paragraph 2, assumes, ipinagpapalagay na nadetermina na nila na meron silang jurisdiction. Wala pa nga Kaya yung palang pinag-uusapan. Kaya hindi nila pwedeng gamitin na yung preliminary examination na ginawa nila upang malaman kung pwede silang pumasok sa atin o hindi, ay bahagi ng preliminary investigation na tinutukoy doon sa Article 127, Paragraph 2. Kaya mali po. Kaya sinasabi natin flawed. At ito ay paglabas sa soberentiya ng ating bansa. Papaliwanag po natin. Basahin mo na ngayon yung mga sumusunod. Apo, ito. The ICC ruling negates the consequence of an effective withdrawal of a state, which is to be out of the jurisdiction of the ICC in the prosecution of crimes against humanity. It arrogates it to itself the power to divest a country of its sovereignty by just becoming members of the ICC. Sovereignty is the supreme power of a state to make its own laws and govern itself without external control. It cannot be removed or displaced except by armed invasion or occupation. Countries in joining the ICC agreed to be under the Rome Statute and the ICC jurisdiction in the prosecution of crimes against humanity only under conditional circumstances, meaning when they do not have the capacity to prosecute or they fail to refuse to prosecute those committing crimes against the jurisdiction of the ICC. These countries entered into such a contract with the ICC in order that countries which do not have the resources to prosecute tyrants running them who commit atrocities, mass murder of their citizens, and abuse their authority to perpetuate themselves in power will have a venue to make them accountable and punished. Outside of those exceptional circumstances, the ICC cannot acquire jurisdiction over members or non-members thereof. Should it assume jurisdiction over any country in violation of the principle of complementarity, it assaults and violates the sovereignty of such country, apart from violating its own Rome Statute that created it. Ang sinasabi po natin, hindi maaari yung kanilang katwiran na since pinag-usapan na namin sa preliminary examination, yung Philippine situation, pinag-uusapan na namin yung demanda ni Duterte. Kaya pag sinabi ng Article 127, na any matter under consideration prior to the withdrawal of the Philippines or of the country member, yung withdrawing member cannot escape, number one, their obligation to contribute financially, and number two, to cooperate with the ICC in prosecuting the crime. Sabi po natin, mali kayo, hindi po pwede yung preliminary examination maging bahagi ng preliminary investigation. Kaya nga tinawag na preliminary examination kasi ini-examine mo kung meron kakayahan ng gobyerno ng Pilipinas o kung meron mang kakayahan ayaw na usigin si Duterte. Yun ang dinidetermina pa lang nila. Hindi pa sila pumapasok at kinukontra na nga natin yun. Kasi pag tinanggap po natin yung argumento na yung preliminary examination ay bahagi ng preliminary investigation. Naku, napaka-mapanganib yun. Bakit kanyo? Kasi, tinatanggalan mo ng karapatan ang isang miyembrong Estado na kumalas at mawala ng obligasyon sa anumang bagay dyan sa ICC. Kapag ayaw na nga bakit mo pipilitin? Pangalawa, hindi lamang yan. Sinisira mo ang sovereignty o kasarinlan. Bakit sinisira ang kasarinlan? Kasi biro nyo, sinasabi nila, hindi, pag may demanda rito, sinabing na may nagre-reklamo, pag pinag-usapan na namin, yan ay tungkol sa jurisdiction namin o hindi, o sa demanda, hindi na kayo po pwede
na kumalas, hindi na kayo pwedeng tumakas. Aba, grabe. Bakit tayo? Kapag ibig mong sabihin, tatanggalan mo ng soberentiya ang isang bansa pag naging miyembro lamang ng International Criminal Court, sisirain mo. Bakit ka pa naglagay ng clause o ng kalakaran na pwedeng kumalas? Pwedeng kumalas, pero hindi po pwede yung konsekwensya ng pagkalas. Pwede ba yun? Ang soberentiya, yung kasarinlan na tinatawag. Ano mo ba ang soberentiya? Ang soberentiya o kasarinlan ay ang kapangyarihan ng isang bansa na lumikha ng kanyang mga sariling batas at siya'y mamahala sa kanyang bansa nang walang pakialam, nang hindi kontrolado ng sino mang bansa. Sovereignty is the supreme power or the authority to create, enact laws, and to govern itself without external control. Kaya lang pumayag yung mga miyembro ng mga bansa na sumali dyan sa International Criminal Court. Sapagkat nagkaroon ng pagkakataon na yung mga diktador, yung mga nangabuso, yung mga tyrants sa ilang bansa noon na pumapatay ng kanilang mga mamamayan, nagnanakaw ng kayamanan, sinisira at nilalabag ang karapatan pangtao ng kanilang mamamayan, wala ho silang mapuntahan na venue o hukuman. Kasi nga, yung bansa nila, mismo yung diktador na namamahala, ang may kasalanan. Kaya hindi sila makakasalo. Kaya ginawa nitong mga bansang ito, yung mga iba, nagkaroon ng karanasan na gano'n. Yung iba naman, natatakot na baka yung kanilang kasalukuyang mga presidente ay maging abusado at maging mga diktador din at gumawa ng mga krimen laban sa humanity. Kaya sabi niya, sama tayo. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Ang kondisyon, uusigin mo lang yung dapat mong usigin sa bansa namin kung kami ay walang kakayahan na usigin yan. Dahil kung may kakayahan kami usigin, hindi ka pa maaaring pwedeng pumasok. O kaya naman, may kakayahan kami, ayaw namin gawin. Pwede kayo pumasok. Yan po ang prinsipyo ng principle of complementarity. Kaya nga, complementarity. Komplemento, ibig sabihin, kung hindi po pwede yung domestic law, papasok sila. Pero sa ating bansa, hindi maaari mag-apply. Kasi nga, malusog na malusog ang sistema legal natin. Marami na tayong ilusing, pinakulong, nakumbik, may na-absuelto, libo-libo nakakulong. Doon mo makikita ang katabaan ng sistema legal. Ano pa? Ano pang prueba na may kaya tayo? Hindi ba? May sinipa na tayo. Sinipa natin ang ama ng pangkasalukuyang presidente, si Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Ano pa ang prueba? Pinakulong natin si Erap Estrada noong 2003 ba yun? Sino pa? Pinakulong natin si Gloria Macapagal-Arroyo. Pareho presidente. Kaya hindi po pwede sabihin wala tayong kakayahan. Kaya hindi dapat ipagpilitan ng yung mga ICC niyan na tama yung Article 127 Paragraph 2. Pag pinagpipilitan nila yon, at gaya nga ngayon, sa pilitan na inuusig nila si Presidente Duterte, hindi lamang po nilalabag nila ang sarili nilang batas. Sapagkat yung Rome Statute, ang batas dyan, may principle of complementarity lamang. Pwede ka lang pumasok kung hindi uubra ang batas ng bansang miyembro. At hindi lamang nilalabag nila, sinisira mo nilalabag mo ang soberentiya. Sapagkat ang soberentiya nga ay ang kapangyarihan na mamahala ng walang kontrol at walang pakialaman sino mang bansa o anumang hukuman sa labas ng bansa. O, yan po ang ibig sabihin natin. Yung part 2 natin, i-discuss naman natin kung ano ang dapat na gawin ng defense team. Kasi ang napansin natin, kapansin-pansin dito sa depensa, nag-concentrate sila sa isang ground lamang. Ang ground nila, nag-imbestiga kayo 2 taon matapos kaming pumalas. Para sa akin, kulang ho yun. Kulang. Kaya sa part 2, sa Lunes, yung po ang i-discuss ko sa aking article sa Manila Times. Actually, i-discuss din natin kung ano ang pwedeng gamitin ng mga grounds
na walang jurisdiction itong International Criminal Court. Na matagal na po nating sinasabi, gaya na sinabi ko, Chief Presidential Legal Counsel pa lang ako noon. Na kanya, tagapagsalita. Yun na ang dinidiscuss ko paulit-ulit kong dinidiscuss yan. Kaya, yan po ang ating huling salita dyan sa article na yan. Alright, napakinggan natin ang ICC Junking Jurisdiction Challenge over Duterte Flood and violated of PH sovereignty. Alright. At maraming salamat sa panonood at pagkinig at may nilabag talaga ang ICC tungkol dito, no? Sa kanilang pagkuha kay ating dating Pangulong Duterte. Alright, maraming salamat and peace out.